Wanted na sa Albay ang notorious umanong manyakis sa mga pampasaherong jeepney, habang sa Batangas at Maynila, back-to-back na hostage-taking ang naganap. Magbabalita si Gary De Leon. Nasa gitna ng biyaya ang jeep na ito sa Legazpi, Albay, nang biglang maglabas ng ari ang lalaking yan. Dumila-dila pa siya sa babaeng nasa harap niya. Ang kaso, na videoan ang kanyang kahalayan. Kwento ng uploader, papasok siya sa eskwelahan nang mangyari ito. Natatakot lang po talaga akong mag-isa umuwi or magbiyahe. Si Kuya, notorious na pala. Nakuhanan din kasi siya sa ibang jeep naman na hinahawakan ng ari sa harap ng pasahero. Kumalat din ang iba niyang larawan na kuha ng iba't ibang babaeng nakakita ng kanyang kamanyakan. Sabi naman ng MSWD officer ng Kamalig, wala pa silang natatanggap na reklamo tungkol sa manyakis sa jeep. Kaya sana raw ay dumulog na sa kanilang opisina ang mga biktima. Makikipag-ugnayan na rin daw sa mga pulis ang MSWD para matukoy ang pagkakakilanlan ng manyak. Oo, hindi po normal na ginagawa yun, lalo na sa isang public na utility vehicle. Nabulabog naman ang mall na ito sa Lipa, Batangas matapos tutukan ng kutsilyo ng isang lalaki, ang sales lady ng isang gadget store. Sabi nila manyakis ako sa banda. Pwede din nila magpakulong. Nag-live stream pa siya habang nangu-hostage. Sinubukan namang makipagnegosasyon ng mga pulis pero makalipas ang halos 4 na oras, kinaladkad ng suspect ang biktima pababa ng mall hanggang sa Nahuli na po. matagumpay na nasa gitna ang sales lady na agad dinala sa ospital. Naaresto naman ang lalaki na hindi malinaw ang dahilan kung bakit ng hostage. Pero base sa paunang impormasyon mula sa ilang local media, iniwan umano siya ng kanyang asawa. Sa isang tindahan naman sa Recto Avenue sa Maynila, tinutukan ng kutsilyo at balisong ng isang lalaki ang customer at may-ari ng tindahan. Tumagal na mahigit 1 oras ang hostage taking bago sumuko ang 45 anyos na suspect na si alias Jong. Nagawa niya raw ang krimen dahil hindi siya nasasahuran ng maayos sa pinapasukang printing shop. Yes, ang sinasabi ng ating hostage taker ay yung sapat na sahod niya ay hindi naibigay. More than 2,000 yung ina-expect niya, kaya lang ang nabigay lang sa kanya ay 400 pesos. Bago ang pang-hostage, may nasaksak din daw ang suspect. Posibleng makasuhan si Jong ng alarm and scandal, possession of deadly weapon at illegal detention. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.